Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nauwi sa gulo ang demolisyon sa Kalaanan Compound sa Caloocan. Pinagbabato ng mga residente ang mga demolition team. Isang pulis ang sugatan matapos namang mabaril sa hita nang may magpaputok sa kasagsagan ng tensyon. May ulat on the spot si Jay Sabal. Okay? Rafi, Connie, naging maras nga ang nangyaring demolisyon dito sa Kalaanan Compound sa may Caloocan City kanina umaga. Nakipagpalitan ng putok ang SWAT team ng Caloocan ng pasukin nila ang Kalaanan na compound. Nagsimula ang lahat na umakyat sa bubong ang mamang ito na parte ng demolition team na pilit pinabababa ng mga residente. Bigla na lamang siyang binato ng bote. Agad namang hinuli ng mga pulis ang sinasabing ng bato. Sinarado ng mga residente ang gate habang naka-formation ng mga pulis sa labas na to. Nakipagbuno ang mga sheriff para mabuksan ang gate. Dito na nagliparan ang mga bote at bato. Panay naman ang sangga ng mga pulis na dahan-dahang umuusad papasok ng compound. Maya-maya lang bumulagta si P1 Virgilio Cabasing. Binitbit siya ng mga kasamahan papunta sa pwesto ng mga medics. Dito na inutusang i-assault ng SWAT ang mga nagpaputok. Maingat ang pagpasok ng SWAT habang nagpagpalitan ng putok sa mga sospek na umaatras paloob. Nang naklir ang papasok, hinabol ng SWAT ang dalawang sospek. Sumuot sa mga kabahayan ang mga sospek. Nang tila na corner na ng SWAT ang dalawa, nagawa nilang makaakyat ng bubungan. Hinabol pa rin sila ng SWAT pero nakatakas na ang mga ito. Ayon kay SPO1 Festejo team leader ng SWAT, ang dalawa ay armado ng caliber 38 at sumpak. Base sa paunang investigasyon, kalibre 38 na bala ang tumama kay Cabasing. Tuloy-tuloy na rin ang demolisyon habang ang mga residente ay kusa na ring lumikas dala ang kanilang mga kagamitan. Sa listahan ng Caloocan City Rescue, tinamaan ng talsik ng bubog sina Sheriff Lito Bancho, Sheriff Ronnie Bustamante, PO1 Joseph Alala, PO1 Bautista, PO1 Angel Abalos, PO1 at si PO1 Virgilio Cabangis naman ay tinamaan ng tama ng baril. Kasama niyang SWAT din na si Ryan Manlalag ay tinamaan din ng mga bote. Kahit na may boto, tumatama sa polis kung may shield naman yan. So ang problema doon, nung may pumutok na bale, sunod-sunod, so it's very unfortunate na tamaan yung isang polis natin sa left leg. Hopefully out of danger na siya, pero that's the moment na I give the signal na umatake yung SWAT natin. So sa ngayon nga, ongoing pa rin yung ginagawang demolition dito, no? At kung makikita ninyo, nakabagsak na yung mga kagamitan. At dito sa ibaba, mapapakita natin yung mga iba't ibang mga bubog na nanggaling nga rin dun sa mga boteng pinaghagis. Ito naman yung parte ng gate kung saan nagpambuno yung mga tao. At itong mismong pwesto na ito kung saan nakatayo itong mamang ito, dito nakatayo yung CPO1 Virgilio nang bigla na lamang siyang tamaan sa hita ng bala. At yan muna ang latest mula dito sa Caloocan. Balik sa Rafi. Jay, anong sabi ng mga investigador? Tinarget ba talaga yung police dyan sa demolition or nagpapatok lang ng kung saan-saan yung mga nasa kabilang side, Jay? Yan yung isa sa mga iniimbestigahan pa rin ng kapulisan kasi hanggang sa mga oras na ito hindi pa rin natin nalalaman kung talagang tinarget itong si PO1 na Cabasing o talagang tinamaan lamang siya ng ligaw na bala. Pero nung mga oras na yon, kung kailan tinamaan nga itong kapulisan na to, yun na yung simula ng batuhan ng bote, malalaking tipak na bato at nagkagulo na nga habang tinitira pa sila ng tubig ng mga bumbero. Katunayan, dito siya nakatayo nga habang yung ibang media nandito naman sa loob ng karinderya na ito. Bigla na nga lamang nagulat kami ng bumulagta itong pulis at nakita namin may tama na ito sa hita. Rafi? Jay, accurate ba yung sinabi ng pulis na nakausap mo na sunod-sunod yung putok mula dun sa kabila? Talaga bang marami yung putok kayong narinig mula dun sa kabilang side, Jay? Rafi, no, nung una, nung bago tamaan ito or nung tinamaan ito nga si PO1 Virgilio dito, hindi namin napansin na may nagpaputok ng baril dahil sinasabay nila ito sa pagbato or paghagis ng mga bote at tipak na bato. Pero nung pumasok na yung SWAT team sa loob at nandito kami sa labas, narinig namin tuloy-tuloy na nga yung palitan ng putok sa pagitan ng SWAT team at ng mga suspect na residente sa loob. Rafi? Usually, Jay, sa mga ganitong operasyon, may pinapakawalan silang intel, hindi ba, bago magsimula para masiguro kung ligtas bang pasukin yung mga ganitong mga lugar. May alam ka ba na nangyaring ganitong operasyon? Dahil napakadelikado, lalo na't sinasabi ngang armado yung mga nasa kabilang side o yung mga dinidemolish siya, Jay.
Okay, kasi base dun sa kaninang pakikipag-usap din namin dun sa tumatayong leader na si Kagawad Francis Tio, no, sinabi naman nila talaga na handa sila makipaglaban hanggang ibigay nga nila ang kanilang mga buhay para lamang hindi sila paalisin dito. So nung simula pa lamang at nung nakipag-usap pa lamang si Chief of Police dito sa mga residente, alam na nila talagang lalaban. Pero sabi nga ni COP, maximum tolerance sa kanilang gagawin. Kaya nga yung mga una nilang dineploy dito, panay panangga lamang at pamalo ang hawak. Pero nung may tinamaan na nga sa kanilang hanay, saka na lamang niya inutusang pumasok ang SWAT team para i-assault yung nagpaputok ng baril. Rafi? Oh, Jay, kasi expected naman kapag nambato sila ng bote or mga semento. Pero baril, ibang usapan na yun, hindi ba, Jay? Anong reaksyon ng mga residente dyan na may namaril mula dun sa kanilang hanay? Actually, no, maraming residente rito ang nagalit doon sa pangyayari. Kasi yung iba naman, sabi nga nila, peaceful naman daw sila at kusa silang aalis. At galit na galit nga sila kung bakit yung iba ay namato pa nga nitong mga malalaking tipak na bato at bote at humantong pa sa barilan. At panging sila din daw ay nalagay sa alanganin. Rafi? Jay, si Connie ito, no? Ang sinasabi kasi nung panig ng mga nasa residente naman dyan, ano, sinasabi nila na hindi pa daw nababayaran yan na pagkasunduan. Ano ba yung protocol nila dapat dyan pagka ganyang may mga sinasabing hinaing pa yung mga i-demolish? Okay, Connie, yun nga yung isa pang magulong bagay sa nangyaring demolition kanina. Dahil git ng mga residente, isang Alfredo Yao na negosyante, yung mismong nakabili ng lupa na nag-offer nga ng 60,000 pesos na per bahay na ibibigay basta lisanin nila at hayaan na lamang i-demolish ang kanilang mga bahay. Pero ayon naman dito kay Sheriff Bacho na sinasabi niya, ang binigay na court order sa kanila ay writ of demolition. At ibig sabihin dito, yung lahat ng kabahayan dito sa compound ay kailangan nilang gibain. At bukod dito, no, iba rin yung mga pangalan na nakasulat na may-ari ng lupa doon sa writ of demolition na ipinakita nga sa atin ng sheriff. Connie? Oo. Ilang pulis so far ang nasugatan o nasaktan? Okay, sa aking pagtataya kanina, nasa 4 na pulis ang nasaktan at isang sheriff ang nasaktan. Connie? Sa parte naman ng mga residente, meron din bang nasaktan? Kanina doon sa pakikipag-usap natin sa Caloocan City Rescue, wala silang naitalang residenteng nasaktan. Tanging yung dito nga lang sa hanay ng mga otoridad, yung nakita nilang minasugatan. Connie? Sabi mo rin nakatakas yung supposedly mga suspect doon sa pamamaril. Hindi ba? Jay, meron bang update tayo kung meron nagbigay na informant dyan mismo sa lugar? Kung sino yung mga yon? Well, yun yung patuloy na inimbestigahan ng mga pulis. Ang tanging nalalaman nila is yung kung ano yung kausuotan ng dalawang suspect at sinasabi nga nila mukhang hindi pa ata tiga rito yung nagsagawa ng pagpapaputok sa mga pulis. Connie? Okay, so ano na ngayon ang sitwasyon dyan, Jay? Nakita natin kasi na meron ng, of course, nakapasok na, may ibang mga dinidemolish na bahay, pero ano na ang general situation ngayon sa mga oras na ito? Okay, sa mga oras na ito, peaceful naman na patuloy yung demolition na ginagawa at yung mga residente nga na noong una ay ayaw talagang makipag-usap at para makaalis, ngayon naman kusa na silang umaalis at naglilikom na kanilang mga kagamitan. Connie? At saan daw i-relocate itong mga ito? Yun ang isang malaking katanungan ng mga residente simula pa kahapon. Kasi sabi nga nila, gusto rin naman daw nilang umalis dito at okay lamang sa kanila basta mabibigyan sila ng tamang relocation maging yung sinasabi niyang pinramis na halagang pera sa kanila. Connie? Alright, maraming salamat Jay Sabale sa iyong update naman na yan.